Ako si Alona, 3 buwan ng coma at hindi makalabas sa ospital dahil sa sakit ng stroke. Di ko akalain na matitiis ako ng aking ermat at erpat. Gayon din ang aking mga junakis. Gusto din nilang pumanaw na lang ako. Parang sa aking pagkakapikit, ayoko nang mumulat lalo na kung alam kong ang syota ng aking anak ay tila parang adik at siya mismo ang nananakit sa aking dalaga. Sabi nga ng mga makakatiyang dila sa aming kanto, ako daw ay tsaka, purita, lanjot. Ngunit tila nagtataingang kawali na lang ako dahil naririndi lang ako sa mga dinadakdak nila. Ang alam ng karamihan, pahila-hilata lang ako. Ngunit sa tuwing maaabutan nila akong nakahiga ay inaatake ako ng hapo. Minsan, akala ng mga marites sa barangay namin, di ko naririnig mga pinagsasabi nila na pukpuk yung si Alona kaya wala lagi sa gabi kasi nanlalalaki pa. Ngunit ang totoo ay nagpa-part-time job ako sa isang butika para dagdag baon ng aking anak. Tila di ko mawatasan ang mga pinagsasasabi ng karamihan sa akin. Dahil kalimitan daw, wala ako sa bahay at hindi nila alam na sa umaga ay sisikat pa lang ang araw ay nasa palengke na ako at naglalako na ng mga kakanin. Pagsapit naman ng tanghali, nagtitinda na ako ng mga damit sa pwesto ng aking katoto hanggang hapon na yun. At sa gabi naman ay gano'n na nga, puma-part-time job pa ako sa butika. Yan ang hindi alam ng karamihan. Halos wala na akong tinutulog kaya umabot na ako sa puntong bumigay at bumagsak na ang katawan ko. Hanggang isang araw, nakarecover na ako at nagising. Ngunit tila halos lahat ng tao sa paligid ko malungkot at wala nang nagchichismisan tungkol sa buhay ko. Minsan napadaan ako sa aming kanto. Tila hawan ang mga marites na parabang hindi makakatian dila at napansin ko rin si Aling Myrna na halos ibinida na sa buong barangay ang lahat ng mga maling nakikita sa akin. Napansin ko siya sa labas ng bahay namin at biglang-bigla ako at siya ay sobrang tahimik na nakaupo at akin siyang pinalakpakan pero hindi niya ako naririnig. Kaya naman, nilapitan ko ang aking ina, ngunit habang lumalapit ako, nakakapagtaka lang dahil nakikita ko ang sarili ko na nakahiga sa isang lagayan ng patay. At doon ko palang nalaman na patay na ako. Masarap sanang mamuhay sa mundo, kaso hanggang dito lamang ang pinahiram na buhay ng Panginoon.